Mali ito. 24 na taon ako sa Senado. 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minando niya. Ito po ang pinakakurap. Kaya pala, ang mga gagara ng mga sasakyan nitong mga taong ito, kaya pala ang gaganda ng mga bags nila, kaya pala ang gagara ng mga relo nitong mga kongresista na ito, kaya pala. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, and we are live ngayon sa ating YouTube channel. Okay, pag-usapan natin itong si batikang senador, ha? Pero luma na siya, ha? Nagsalita na itong si Drilon. Itong si Drilon, ha? Bumibirit rin dito sa mga Duterte, pero inamin rin niya na itong budget ng 2025 ay pinakakurap daw na budget. Mismo, ha? Si Drilon na ang nagsabi niya na pinakakurap. Bakit ba, Drilon? Bakit mo nasabing pinakakurap? Alam naman natin si Drilon, alam niya ang mga pasikot-sikot dyan sa Senado at sa Kongreso. Ano to, mga lumang senador ito. So, talagang legit ang kanyang mga sasabihin dito. So, kung sasabihin ni Drilon na pinakakurap ito, so, you mean to say, Drilon, sa mga nagdaang mga BICAM report, ha? Kurap din yon, pero ito yung pinakakurap. Inamin na pinakakurap. So kurap din yung mga nagdaan. Okay, sige. So yun ang una nating pag-usapan, ha, patungkol dito kay sinabi ni Adjong at ni Drilon, no? Na pinakakurap na budget. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna, ha, at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go. Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Usapan natin itong press media ng mga kongreso. Ito, sa tingin ko, yung mga tinanong doon ng media, yun yung mga minions ni Romualdez. Mga minions yun so, sabi po ni Adjong, pamumulitika raw ang ginagawa ng mga Duterte. Pati itong si Drilon, sinabi niya, namumulitika raw ang mga Duterte. Galit rin ito Itong si Drilon, galit rin ito sa mga Duterte. Whether it be pamumulitika or hindi, sinabi pa rin ni Drilon, ha? Sana naman, Drilon, hindi ka tulog, ha? Na sinabi mo yun. Whether it be pamumulitika or hindi pamumulitika, ikaw mismo ang nagsabi galing sa iyong bibig na ito yung pinakakurap na budget. Dagdag pa ni Drilon, sila ito na raw ang pinakakurap na budget. Pinakakurap na budget. Ginagawang politika ng mga Duterte. Mga grupo ni Duterte. Yeah, ginawang politika. Okay, sige, aaminin namin na pamumulitika. Pero anong sasabihin mo? Ginagawang politika at pinapaniwala ng taong bayan na pinapapaniwala raw ng taong bayan. Syempre naniwala kami Kasi pinakita talaga nila. Sa totoo lang, nagkautal-utal na nga silang i-explain ito Di ba? Sinong hindi maniniwala dyan? So, syempre, kami taong bayan, maniniwala talaga. Kasi yung ipinakita na ebidensya ni former President Duterte, totoong-totoo. Ipaliwanag mo ngayon, Drilon. Okay? Alam kong matagal ka nang naging senador. Matagal kang, alam nyo yung mga bicameral meeting. Alam kong may idea ka dito. Ipaliwanag mo. Mali ito. 24 na taon ako sa Senado. 24 na taon ako tumingin ng national budget. Ito po ang pinakakurap. Talagang minando niya. Ito po ang pinakakurap. Galing rin sa bibig mo. Galing rin sa bibig mo na ito yung pinakakurap na budget sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. So bakit mo sasabihin na namumulitika ang mga Duterte? Drilon, kinakampihan lamang ni Duterte ang mga taong bayan. Kitang-kita namin yan. I would understand you, Drilon, na sabihin mong namumulitika ang mga Duterte. Kasi po, kalaban po kayo sa politika ni Duterte. I would understand. Pero at the end of the day, inamin mo rin na ito yung pinakakurap na budget sa tingin mo sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Diba? Wala kaming paki kung sasabihin mong namumulitika si former President Duterte. There must be
meron dapat held accountable sa nangyaring ito. Oh, totoo. Oh. There must be held accountable dito sa ginagawa nila. Hindi na maganda, di ba? Kaya pala, ang mga gagara ng mga sasakyan itong mga taong ito, kaya pala ang gaganda ng mga bags nila, kaya pala ang gagara ng mga relo nitong mga kongresista na ito, kaya pala, ha? Kasi dito pala itong mga ganitong klaseng nangyayari po, ha? Mga kawatan kayo, ha? Hindi, itong galit kong ito, ha? Dinidibdib ko itong galit na ito. Kasi tayong mga Pilipino, tayong taong bayan, lumaban tayo ng patas. Nagtrabaho tayo ng matuwid. Nagbabayad tayo ng tamang tax, tayong lahat. Ha? Tapos ito sila, pinagkakatiwalaan natin, pero mga kawatan. Ha? Hindi lang natin masabi kung sino sa kanila, ha? Kasi wala tayong ebidensya as of now. Talagang matutuklasan ito eh. Kasi mismo na sinabi na ni Drilon eh, ito yung pinaka-corrupt na budget. So meaning to say, Drilon, yung mga panahon mo rin, meron rin corrupt na nangyari. Pero ito yung pinaka-corrupt. Di ba? Ay, di ba? Pinaka-corrupt pro ito. So meaning, yung panahon niya, corrupt din yun. Corrupt yung panahon. Bakit hindi nyo sinita, Drilon, at that time? Meaning to say, hindi ka naging productive na senador. Alam mo may corruption, pero wala kang ginagawa. Di ba? Dapat sinita mo. Ngayon, sasabihin mo, ito yung pinaka-corrupt. So meaning to say, are you trying to say, normal lang ito? Hindi po ito normal para sa amin, ha? Masakit ito sa taong bayan, ha? Lumaban kami ng patas, pero kayo dyan, ha? Busog na busog kayong mga kongresista dyan, kung sino ng mga kawatan dyan. Ha? Sana, one of these days, nagdadasal talaga ako kung sino yung kawatan dyan sa kongreso. Soon. Ha? Kaya nga, nag-a-agree ako dito sa mga sinasabi ng mga ilan nating mga representatives na dapat na talagang i-firing squad itong mga gago na ito. Firing squad. Ako, sa totoo lang, masakit ha? Masakit yung pag-take over ni Bongbong Marcos na tinanggal niya yung PACC. Yun lang sana yung pag-asa doon eh, na makita yung sino yung mga makakati yung mga kabay. Sayang eh. Sayang talaga. Sabi dito ni Lisa Tanaka, kasi matuwid at maayos ang pamamalakad ni PRRD. Kaya ang mga nangyayari po hindi katiwa-tiwala. Di ba? Wala akong pake kung namumulitika si Duterte. Ang paki po namin saan napunta ang pera ng taong bayan. Buhaya. Sana naman ikaw, Drilon, kasi alam mo, ha? Alam mo ang ganitong bagay na ito, ipaliwanag mo sa taong bayan. Di ba? Baka gusto ka pang tumakbo. Tulungan mo na lang sila Duterte dito. Kasi alam ko eh, bitirano, hindi ako maniniwala na walang alam si Drilon sa mga ganito. Bitirano na itong alam niya kung papaano yan. Alam ni Drilon kung merong ginawang masama o tama lang yung ginawa. Alam ni Drilon, but bitirano yan eh. So credible, sa tingin ko credible ang mga pinagsasabi niya. Diba? Ako pa sa'yo, Drilon, no? Magugustuhan ka ng taong bayan kapag tumulong ka dito sa reklamo nila. Totoo lang. Yung budget, kaya hindi na nakilala ng executive branch kung ano ang itsura nitong budget. Hindi na nakilala ng executive branch. Hindi na raw nakilala. Ang tanong, Drilon, sino ang nag-fill in the blanks? Sino ang mga possible na pwedeng mag-fill in the blanks? Siguro naman, Drilon, may knowledge ka dito kasi matagal ka ng senador eh. Bad. Di ba? So, yun po. Nakakagalit po ang ginagawa nila. At alam nyo guys, no? Suportahan po natin, ha? Tumpak, Dol, may 100% si ex-Senator Drilon. Siya namumuno sa corruption business noong panahonan ni Drilon. Okay. Hendrix TV. Bitiranong kawatan. Itong mga mga retired na mga senador na nagsasalita ngayon, sa tingin ko nagsasalita sila kasi sila mismo nafi-feel nila na there is really something wrong. Alam nila, di ba? Ay nako. Sina Grace po, sina Cheese Escudero, sa tingin ko alam rin nila pero wala silang magagawa eh. Alam rin nila ito kung anong nangyari. Si Grace po nga hindi masyadong nagpapa-interview ngayon sa media. I think isang interview lang ang nakita ko sa kanya.
Oh, di ko lang nakalimutan ko lang kung umamin ba siyang merong blank documents o wala, 'di ba? Obvious na booking na Si Amy Marcos nagsabing merong blank documents. Si Castro at si Raul Manuel, mga kalaban ito ng mga Duterte, nakita rin nila na merong blankong mga dokumento. Si Ungab. So, wag niyong sabihin na ito ay gawa-gawa lang. Marami po ang nagsasabi, ha. Ako nga, pagod na ako dito sa balita na ito pero kailangan nating isisiwalat ito sa taong bayan kasi po, karapatan nyo po ito. Karapatan po natin itong malaman. Pera natin itong lahat. Let us be aware of this. Kaya kayong mga nanonood ngayon dito, sa mga pamilya natin na hindi masyadong interesado po sa mga balitang ganito, give time na ipaliwanag nyo sa kanila na ito na po ang mga nangyayari ngayon sa gobyerno natin. Ipaalam natin sa kanila. Importante yung malaman natin. Kasi po, paulit-ulit na lang iboboto natin itong mga taong ito. Tapos, the same mistake na nangyayari. Diba? Talo pa rin. Sino ang talo? Taong bayan. Talo always ang taong bayan. Ma'am Lynn Helen, good morning. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman